mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong 2 weeks na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron dito? Ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. So, yung bida ay in a relationship. Pero hindi siya kasal. Wala ring anak. Alamin natin ano to, itong 10 of Wands. Bago tayo mag-proceed dito sa judgment. Saan nang galing yung 10 of Wands? King of Wands. 6 of Cups. At ano to? Bravery. Wala namang ganito sa tarot, di ba? 23. Extra card lang to. Okay? Na ginawa ng creator nito. Itong deck. So again, saan nang galing yung 10 of Wands? May tao tayo dito. King of Wands. So more like may taong nagpapahirap sa buhay niya. Probably hindi niya kadugo. Hindi related sa kanya. Okay? Hindi kadugo, hindi karelasyon. Hindi malapit sa kanya. Okay? Hindi malapit sa puso niya. So, again, ibang tao. Pero may 6 of Cups tayo. Ano to? Parang someone from the past kasi to, nandito yung 6 of Cups. So, acquaintance, probably. O dating friend. Pero hindi na sila friend ngayon. O dating ka-workmate. Ayun, tong bravery. O pwedeng ex din to. Na, yun nga, papakatatag. Maganda kung i-clarify natin to at nalito rin ako. Sa inyo isa kong deck. Maglalagay tayo ng ibang info. Tapos saka ko pagsasama-samahin para makabuo ng conclusion.
Kasi ang dating, may nag-communicate either nag-communicate o nakita nila in person sa public place. Um, ano to? Police ba to? O someone in authority? O may impluensyang tao? Politiko ba to? O dating boss? O mayaman? Basta kakilala to o acquaintance na mag-reconnect sa iba sa inyo. O makikita in person. Alam mo yun, yung biglaan na lang makikita somewhere sa public place. So, kung dito mag-reconnect sila sa social media o through call o any form ng communication, baka nga magkita sila somewhere by accident. Ano to kung di nga to police ay politiko o someone in authority na parang ayaw makita ng iba sa inyo o ayaw makausap for some reason. Siguro may atraso yung iba sa inyo sa taong to o siya yung may atraso sa inyo. Teka, paano natin kukunik? Kasi may judgment tayo Tapos, Ace of Swords, King of Cups. Ang naisip ko, pwedeng pinagkakautangan to ng iba sa inyo. Na, yun nga, tatawag sa inyo, o magte-text, o makikita nyo all of a sudden somewhere. Tapos maniningil ng utang. Na para bang magpapakatatag yung iba sa inyo. Pag nakita yung taong to, doon papasok yung bravery. So again, parang di in good terms yung mga tao dito. So yung magko-connect sa iba sa inyo o makikita nyo somewhere by accident ay someone na ayaw nyo na makita o ayaw nyo makausap. So doon lang iikot sa pinagkakautangan, police, politiko, boss, o dating ka-workmate na hindi nyo gusto. Ano ba? BIR. OMG. Ito yung Meralco. O pwedeng in general babayarin.
babayarin na dapat bayaran na. Like yun nga, Meralco, tubig, internet. Tas, kaya ayaw niyo nang makita yung taong to kasi puputulin. Puputulin yung connection, ganun eh, ng internet, ng tubig, kuryente. Pwedeng gano'n. So, kung di mo tumama sa inyo to, edi, baka sa kakilala nyo na mababalitaan nyo na lang na ganito pala yung nangyayari sa buhay niya. So, kung di nga tumama sa inyo to, edi, baka tumama sa kakilala nyo. O, doktor siguro. Tungkol sa diagnosis. Halimbawa, may nagpagamot, nagpa-lab test. Tapos, i-inform yung iba sa inyo ng assistant ng doktor na yun nga, may lab test na o for schedule na ng consultation, kung health, kasi mukha na itong hospital. O baka HR to. May iba sa inyo pupuntang HR. O kakilala nyo. Na ayaw nga nila pumunta doon. Siyempre, sino may gusto? Kung may problema, di ba? So, okay, police station. Naisip ko iba pang scenario. Police station. Barangay hall. Anyways, punta na nga tayo sa susunod. Hindi naman to love reading eh. Kaya walang clue. Proceed na tayo sa susunod. Susunod na deck. Pero kung gusto niyo ma-prevent to para hindi mangyari, ito ang pinaka the best na gemstone, labradorite. Paborito ko to eh. Ano daw to eh, gemstone na pang change. Tama nga ba? Kasi kalimutan ko na yung meaning nito. Hanapin ko lang sa internet. Sandali. Labradorite. Benefits. So, lumabas ang AI overview sa Google. Ayun o, Labradorite. Ay, asan na yun? Change, ayun o, transformation. Labradorite is sought to facilitate change and encourage strength and perseverance, particularly during periods of transition or transformation. Saka stress reduction daw din siya. Saka pang overcome ng fears. At pag-protection ng energy. Saan na yun? Yung specific term na bato siya. Yung nabasa ko dati, bato daw siya na pang change. Talisman na pang may kinalaman sa change eh. Ganun. Kaya hindi ko mahanap eh.
Yung exact na ano, sinabi. But anyways, yun ang pagkakaalala ko. Siya ay gemstone na ng change. So, game changer siya in short. Pang-prevent ng mga kung ano-anong disaster, misfortune, accident. Kaya gusto ko to eh. Saka ano, ang cute ng kulay oh, nag-rainbow. Ayun, ayun. So, para malaman nyo kung original ba itong Labradorite, dapat mag-rainbow color daw siya. Yun yung nabasa ko. Sabi naman ng iba, okay lang walang rainbow. Pero kalimitan sa mga nabasa ko, mas masasabi mong original kung nag-rainbow color, ayun, iba-iba kulay. Kaysa yung isang kulay lang. Ngayon, marami namang ibang way bukod sa gemstone kung ayaw nyo nito at di nyo trip. So, paano natin mape-prevent itong possible disaster o unwanted happenings, events, bukod sa gemstone ay ito pa pala, tiger's eye. Pwede rin siyang prevention ng misfortune at pang-attract ng wealth. But again, kung ayaw nyo yan, mga talisman na ganito, anting-anting, pwede rin naman magdasal o magsimba. So maganda yan, wala nang gastos kaysa ito. Gastos yung iba sa inyo. Pero at least ito, isang gastos lang, lifetime na sa inyo, unless masira. Na parang may protection yung iba sa inyo. Magically, okay? Walang science dito at ito'y anting-anting nga. Pero kung di nyo treat, yun nga, magdasal na lang, magsimba, maglagay ng pinch ng salt sa water, at yun yung ibang ipambanlaw, last na pambanlaw, yung tabo na may tubig na may pinch ng salt, yun yung last na pambanlaw, pangtanggal ng negative energies. Gusto nyo kandila, black candle na may kasamang white para balance ang energy. Yung black kasi yung pangtanggal ng negativity, yung white yung purity, cleanliness na energy. Ngayon, ang mahirap kasi dun sa candle, baka makasunog, lalo't ulyanin. Pag-ulyanin, ako. Mahirap, baka masunog pang bahay, kaya hindi ko siya masyadong na-advise. Pero kung trip nyo, why not? Saka mahirap siya kung may alaga, mga pet, o mga bata, na baka paglaruan, di ba? Makasunog. Maganda rin yung palo santo, kaya lang may apoy pa rin yun. So, delikado. So, bahala na kayo kung trip nyo nga. Ano ba? Maglinis ng bahay. O, ayan. Hindi na kailangan gumastos. Pagwawalis lang ng bahay, i-rearrange yung mga gamit para mag-attract ng positive energy. O, syempre, linisin yung isip. Think positive lang. Ano pa? Maggupit ng kuko, maggupit ng buhok. So, kailangan ng something new para ma-prevent yung negative energy kung ayaw nga ng iba sa inyo. At aware sila na ganito ngayon nangyayari sa buhay nila at medyo may financial issues. Ito nga, maganda pang attract to ng pera. Ito, moss agate. Pwede rin. Ito, money stone to eh. Money gemstone. Ang pagkakatanda ko, kaya ko nga siya binili. Meron din pyrite. Saka citrine. Ito, pyrite. Oh.
Yung citrine. Sino? Yan, di kita eh. So, hanapin nyo lang sa internet. Citrine. Ito naman, selenite. So, ayun na maghanap sa internet kung para sa inyo mga yan. Para mas detalyado. But again, yung selenite, emotional healing. Saka cleanser din kasi yun ng gemstones. Kaya maganda. Na merong selenite. Peach selenite yung meron ako. Mas mahinang version kaysa sa selenite na white. Ano pa? Ito rin alam ko pang attracting to ng ano eh. Wealth o positive energy. Pero again, nakalimutan ko na nga sa dami ng mga inaaral ko. Nakalimutan ko na. Saka ang dami ng aralin. So, di ko kaya aralin lahat. So, kayo na maghanap sa internet kung anong trip niya. Pero ito kasi mukhang financial issues eh. O career issues. So, kung alam niyo sa sarili niyo, medyo alanganin kayo. Ito na yung mga pwede nating magawa. Yung mga sinabi ko kanina, yun yung mga pwedeng magawa. Para somehow, ma-change yung destiny. O para hindi na mangyari itong negative energies, lalo't may financial issues. Kung aware sila, may iba sa inyo na aware ng financial issues, yun nga, somehow, nakatulong. Yung mga pinagsasabi ko. Meron din kandila green, green ang attract ng pera o trabaho. Pero di ako sure, nakalimutan ko na. Pero again, baka nga makasunod. So, kayo nang bahala kung anong trip niyong gamitin doon sa mga pinagsasabi kong method. Anyways, punta na tayo dito sa susunod. Pang masasabi nito. Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha ko ng 3. So, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole 2 weeks. Children, your connection with children is part of your life's purpose. Autumn. In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvests of abundance. Ito maganda, kaya lang autumn pa. Maganda sana to kaya sa autumn pa mangyayari itong abundance. Wala namang autumn dito sa Pilipinas, may ganun ba? Pero kung nasa ibang bansa, di sa panahon ng autumn. Okay? Iba-iba kasi ang panahon sa ibang bansa. May iba na summer, pero sa ibang bansa, winter. Kasi nga, may ikot ang mundo. So, iba-iba yung date ng autumn season. Itong huli, get some exercise as your body becomes stronger. You begin to feel stronger in all ways. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.